Good morning, everyone, Facebook viewers and YouTube viewers. Thank you, Father God. We thank our Father God in the name of Jesus for a new day. It's the last day of the year. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Hallelujah. We praise the name of the Lord dahil andyan na ang Holy Spirit na nag-ingat sa atin from day 1 until the last day of the year. It's December 31st, 2024. Hallelujah! Salamat sa ating Panginoong Diyos Ama at tayo ay iningatan niya sa loob ng buong taon at ngayon ang huling araw ng 2024, the Lord willing, ay maging maayos ang ating bagong taon, ang celebration ng bagong taon. At harapin natin ang 2025 na puno ng pag-asa, puno ng kagalakan sa ating mga puso, puno ng kasiyahan sapagkat ang meron sa mga puso natin ay ang kabutihan ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang faithfulness. Kaya dapat ay magkaroon tayo ng galak sa puso, wala man tayong mga handa. Kami ay walang mga handa. Hindi kami naghahanda. Kasi ang paghahanda ay hindi yan kailangan. Kailangan ang material na paghahanda, hindi yun ang kailangan. Ang kailangan natin ay ang ating spiritual na buhay ay dapat nating ihanda sapagkat hindi natin alam ang magiging bukas. So, ang paghahandaan natin, hindi yung maraming mga bilog-bilog na mga prutas, kung ano-ano pa mang mga prosperity bowl, kundi ang paghahandaan natin, ang ihahanda natin ay ang ating mga buhay, ang ating mga puso, na pagkatapos na pinaalala sa atin ng ating Diyos Ama, ang ultimate gift, no? Yung pinakamahalagang regalo na binigay niya sa sanlibutan, at yun ang ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Panginoong Hesus. So yun, tinanggap natin siya, nakilala natin siya, at naintindihan natin ang plano ng ating Panginoong Diyos Ama sa mga buhay natin. Kaya tinanggap natin si Panginoong Hesus at ginawa natin siyang ating tagapagligtas, nagbago tayo ng mga buhay natin. Kaya haharap tayo sa bagong taon, sa 2025, na puno ang ating mga puso ng kagalakan, puno ng kapayapaan, puno ng pag-asa, sapagkat binago na ni Panginoong Hesus ang ating mga buhay. So, hindi mahalaga yung mga paghahanda. Kami dito, hindi kami naghahanda. Bakit? Hindi na yan mahalaga. Mayroon tayong makain sa hapunan. Haharapin natin ang bagong taon na puno ng pagmamahal sa Diyos Ama, sa ating Panginoong Jesucristo, sa pag-acknowledge sa banal na Espiritu sa buhay natin sa taong 2025. Yun ang mahalaga. Kasi tayo, ang ating spiritual na buhay, ang dapat nating paghandaan. Hindi yung busy-busy tayo sa kung anong ihahanda, sa kung anong boy na noche, ano ba yun, noche boy na, whatever. Pero ang ating mga puso ay hindi siya handa, no? Para sa Panginoong Hesus. Paano kung ito yung bahay tayo ay nasa overland. Paano kung darating si Panginoong Hesus, tapos ang dami mong mga handa diyan,
pero ang iyong kaluluwa ay hindi handa sa kanyang pagdating. So saan ka pupulutin? Saan ka pupunta? No? Kayo dyan, maaring nag-aalala kayo. Anong ihahanda ko sa New Year? Wala kaming pera, ganito, ganyan, wala kaming pambili ng ganyan. Ang mga bata, may mga bata na ganito, ganyan. Dapat yung mga anak nyo, habang mga bata pa, ay ipapaliwanag na ninyo yan. Sa New Year, kaya nga sinasabing New Year, dahil sinelebrate natin ang pagdating ni Panginoong Hesus noong December. So, binago na niya ang mga buhay natin. Iniwanan na natin, tinalikuran na natin ang ating lumang buhay, ang ating lumang pagkatao. No? So, dahil iniwanan na natin ang ating lumang pagkatao, haharap tayo sa panibagong taon na bagong buhay. Kaya nga, born again. We are born again Christians. So, haharap tayo sa New Year na bago ang ating pagkatao. So, yun dapat ang ipaliwanag natin sa ating mga anak, sa ating mga pamilya na hindi mahalaga yung physical na paghahanda, hindi mahalaga yung mga pagkain dyan, kung ano-ano na lang ihanda nyo, may mga bilog-bilog pang mga prutas, whatever. Ang ihanda natin ay ang ating mga sarili, sapagkat hindi natin alam kung kailan babalik si Panginoong Hesus. Ngayon ang tanong, handa na ba kayo sa pagharap sa panibagong taon? Handa na ba ang inyong mga puso, ito? Handa na ba ang inyong mga isipan? No? Tinalikuran nyo na ba ang inyong lumang pagkatao? At haharap ka sa panibagong taon na malinis ang puso mo, na hiningi mo na at tinalikuran mo na ang iyong mga kasalanan. Yan ang halaga ng bagong taon. Bagong taon, bagong buhay. Hindi mahalaga, nalulungkot ka. Bakit? Kasi wala kaming handa sa bagong taon. Wala kaming Hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, ang puso mo ay matuwid sa harap ng Diyos. Ang mga anak mo, ang pamilya mo ay matuwid sa harap ng Diyos sapagkat hindi natin hawak ang ating mga buhay. Tanging si Panginoong Hesus lamang ang nakakaalam kung hanggang kailan tayo sa buhay na ito, sa mundong ito. Kaya dapat, yun ang goal natin sa 2025. Maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ano man ang mga pagsubok na darating, isaisip natin na kung tayo ay mga Kristiyano at kung tinanggap natin si Panginoong Jesucristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, ay hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si Panginoong Jesucristo saan man tayo patungo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. So yun dapat ang ating bigyang pansin sa pagharap sa bagong taon. Hindi yung kung anong ihahanda natin, kung anong ganito, ganun. Hindi yun ang mahalaga sapagkat ang lahat ng yan ay napapanis. Ang lahat ng yan ay natutunaw, nawawala, nasisira. Ang paghahandaan natin sa bagong taon ay ang ating mga puso. Jesus is the reason for the season. Jesus is the reason for all season. So yun dapat ang bigyan natin ng pansin. Handa ka na ba sa bagong taon? Pinatawad mo na ba yung mga taong nagkasala sa iyo? Kasi yun ang sabi sa salita ng Diyos. Forgive
so that you will also be forgiven. No? So yun ang ating paghahandaan. Hindi yung pagkain, may mga lechon, may mga ganyan, tapos hindi pala nagbayad, hindi nangutang lang pala, ganito ganyan. Hindi yun. Kundi ang ating mga puso, kahit ang pagkain natin ay saging lang at kamuti. Ako nga, pagkain ko saging at kamuti. Hindi ko naman sinabing, ay, kawawa naman kami, ang hirap namin, wala kaming handa. Hindi na yun mahalaga. Hindi na yun mahalaga. Kapag tayo'y mga Kristiyano, hindi na mahalaga ang pisikal. Ang mahalaga ay ang ating spiritual. Ready na ba tayong humarap sa 2024, 25? Ready na ba tayong humarap sa ating Panginoong Hesukristo? So yun ang ating paghahandaan. Hindi yung kung ano-anong mga binibili natin dyan, kung ano-anong mga kung ano dyan, dahil nga New Year. Hindi yun. Pag tayo mga Kristiyano, wala na tayo niyan. Tapos na ang ating ang mga ganyan sa mundo. Okay? So, yan ang ipaalala natin sa ating mga sarili. Itanong natin sa mga isipan natin, ako ba ay handa na ang aking buhay, ang aking espiritual na buhay, ang aking kaluluwa ba ay handa na para sa pagharap sa panibagong taon na kung saan habang hinihintay ko ang muling pagbabalik ni Panginoong Hesukristo sa ulap, ay magagamit niya ang aking buhay upang mabigyan ko ng kapurihan ang Diyos Ama. Yan dapat ang bibigyan natin ng pansin at hindi kung ano-anong mga paghahanda, kung ano-anong mga ginagawa ng mundo. So, okay? So, sana mayroon kayong napulot na idea sa ating live ngayon. At dahil ngayon ang huling araw ng 2024 at mayroon tayong mga love gift sa buwan ng December. So yung mga nandito sa aking live, kayo ay magkakaroon ng love gift na tag 100 pesos love gift. At kung kayo naman ay nag-join sa ating Facebook morning devotions, so sa pag mayroong heart ang inyong mga comment dyan sa bawat araw, ay bibilangin ninyo yan ng 10 pesos. So mayroon kayong, kung kompleto kayo, di mayroon kayong 300. At kapag na-share ninyo, naka-album kayo sa morning devotion sa Facebook, ay mayroong dagdag yan. Dagdag 150 pesos kapag nagkaroon kayo ng album sa morning devotion. Okay? Samantalang doon naman sa YouTube, yung ating mayroon doong mga naka-heart, no? So may sa Team Jesus members yun. So kung ikaw ay Team Jesus member at may heart ka doon, kompleto ang heart mo, tingnan ninyo ngayon, kompleto ang heart ninyo from the beginning up to the end, at mayroon kayong album, Team Jesus members, sa month of December, so mayroon kayong 500 pesos. So kung kayo ay Team Jesus member, at kompleto ang heart na natanggap nyo from December 1 up to December 30. Ngayon mag-post ako ng panghuli. December 1 up to December 30 ay mayroon kayong 500 pesos kung kompleto din ang inyong album. So kung kompleto kayo, pero kung hindi kayo kompleto, bibilangin natin yan 10 pesos each day kung nagkaroon ng heart o may heart ang inyong mga
ang inyong comment doon sa YouTube. At kung may heart ang inyong comment dyan sa Facebook. So kung complete kayo everyday, so meron kayong 300 sa Facebook, at may album pa kayong ginawa sa Facebook, hindi na pwedeng gumawa ng album ngayon, tapos na, no? Ay, merong 150, so 450 sa Facebook, and then 500 sa YouTube sa Team Jesus members. Hallelujah! So ayan mga ka-Team Jesus. So tandaan natin, hindi mahalaga ang anuman ang ating mga paghahanda, Noche Buena at iba pa, kundi ang mahalaga ay pagdating ng unang araw ng unang taon ay ang ating goal ay upang masunod natin ang kalooban ng ating Panginoong Hesus. Kaya, shout out sa inyong lahat dyan, Team Jesus members. Ang ating morning devotion, the Lord willing, simula bukas sa akin ay bukas sa akin dito umaga. No, sa inyo dyan ay gabi. Yun na ang ating morning devotion. Ang batayan natin dito ay ang aking date, no? At yan ang requirement natin, Team Jesus. Kailangan na kompleto kayo. Kailangan na kahit hindi kayo maka-join sa live, pero i-replay nyo ang live, mag-comment kayo dyan sa aking live, sa every morning devotion, mag-live ako. Hindi ako magme-mention ng mga names dito. Hindi ako magme-mention ng mga names dito. Okay? Hindi ako nagme-mention ng mga names pag ako'y bukas, the Lord willing, pag ako'y nag-uumpisa ng morning devotion ko dito sa umaga. So yan ay alas 6 ng umaga. Sa inyo ay alas 8 ng gabi. Ayan, no? The Lord willing. So, kahit hindi kayo makapag-join sa morning devotion ko sa live, ang importante ay ma-replay ninyo, makuha ninyo ang idea sa Bible reading, mag-comment kayo sa aking live, mag-comment kayo dyan sa reflection nyo, copy-paste nyo, at gawin nyo din doon sa inyong Facebook, gawa ninyo ng album. So yan na ang requirement natin sa Team Jesus members na dapat araw-araw ay mayroon kayong Bible reading. So pari-pariho tayo ng Bible reading na ating gagawin. Okay? Para sa mga hindi Team Jesus members na gustong maging Team Jesus members sa January o sa 2025, itong gawin ninyo. Mag-join kayo sa ating morning devotion. Not necessarily the live, pero ang gawin ninyo, the same thing sa Team Jesus members. Pwede nyo i-replay ang live o pwede kayong mag-join at sabay tayong mag-pray, sabay tayong mag-aral sa salita ng Diyos. Okay? Tapos ay magligay kayo dyan ng inyong reflection dito sa bawat live ko. At ganun din ang gagawin ninyo, i-copy-paste nyo yan o gawa kayo ng inyong Bible reading, the same Bible verses na aking ginamit doon sa inyong Bible. At i-post nyo sa Facebook nyo at gawa ninyo ng album. Kung magawa ninyo yan sa loob ng 3 buwan na consecutive kayo na wala kayong absent, yan ma-qualified na kayo sa ating Team Jesus membership. Kung saan na makakatanggap kayo ng benepisyo, kagaya ng ginagawa nating mga raffle draws na exclusive for Team Jesus members. Kung wala kayong absent for the whole year round, ay mayroon kayong pagdating ng inyong mga spiritual birthdays, ay mayroon kayong mga love gifts. At kung ano pa mang mga pwedeng itulong ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Team Jesus. So,
ang mga may invites, yung Team Jesus members, it's time for us to invite, no? Na mag-invite tayo, mag-encourage tayo, at balikan natin ang 2024. Meron ba tayong mga kaluluwang nadala natin sa kaharian ng ating Panginoong Hesus? So, mayroon ba? No? So, yan. Kaya, Team Jesus members, mag-invites ulit tayo at ipaliwanag natin sa kanila na daily ay mayroon tayong tinatawag na morning devotion. Sa inyo dyan ay gabi, sa akin ay umaga. No? Kasi live yan so hindi pwedeng mauna ako. So, gabi dyan, sa akin ay umaga. Kasi kung gabi, may time na kayo. 'Di ba? 8:00 ng gabi, sa akin ay 6:00 ng umaga. So, sandali lang yun. Maaring 5 to 10 minutes lang siya. Hindi siya matagal. Okay? So, nasa sa inyo na yan, mga ka-Team Jesus at mga non-Team Jesus members. If you want to join, be patient, be persevere. Ibig sabihin nun ay tuloy-tuloy ka lang, ano man ang mangyari. Kasi halimbawa, wala kang sabihin mo, wala akong load ngayon, hindi ako maka-join sa live. Walang problema yan. Pwede kang mag-replay. Ang importante, sa bawat araw ay meron kang maipost na Bible reading, yung kung ano man yung binasa kong Bible reading, ganun din ang ipost mo at bigyan mo yon ng reflection na iugnay mo sa sarili mo. Ganun. No, hindi, wag mong iugnay yun sa sarili, sa akin. Kasi may iba-iba tayong mensaheng ipinararating ang Holy Spirit sa bawat isa. Sa akin, ang iuugnay ko sa akin ay yung aking karanasan. Sa inyo, ang iuugnay ninyo, ang reflection ninyo ay ayon naman sa inyong buhay, ayon naman sa inyong karanasan. Okay? So yan ang mangyayari sa 2025, the Lord willing, kung bibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoong Hesus. Kaya huwag tayong mag-aalala kung ano yung ating mga handa. Dito wala kaming paghahanda, mga ka-Team Jesus. Na kung ano-ano ang aming pinaghahanda ay ang aming mga puso, ang aming mga kaluluwa na maging karapat-dapat na harapin ang 2024 o 2025 at hindi yung maraming pagkain tapos mag-post na sa Facebook na Happy New Year, may mga inasal, may mga ganito, kung ano-ano na lang. Hindi yun ang kinakikita ng ating Panginoong Hesus sa bagong taon. Ang kanyang hinahanap, ang kanyang tinitingnan ay ang mga puso natin, kasi ang hinahanap niya ay true worshipers, ang totoong magsasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. So hindi yung kung anong mga bunggang mga inihahanda ninyo, kundi ang ating mga puso ang ihahanda natin, ang ating mga kaluluwa ang ihahanda natin sa pagdating ng panibagong taon. At kung ano ang ating goal ay makapagdala ng maraming mga kaluluwa sa kaharian ng ating Panginoong Hesus. Nang sa ganoon, ang ating reward ay nasa langit. Oh, hallelujah. So, paano tayo nagkakaroon ng love gift sa buwan ng December? Sa pamamagitan ng ating video sa morning devotion. So, bilangin na ninyo kung ilan ang mayroon kayo, kung perfect kayo. So, you have 300 pesos kung perfect kayo. At kung may album naman kayo sa Facebook ng morning devotion, ay mayroon kayong 150 pesos. Sa mga Team Jesus members naman doon sa YouTube, kung ikaw ay perfect attendance, perfect ka. Kung may perfect attendance ka, so 30, halimbawa 30, so magpo-post pa ako ngayon sa 31, no? At mayroon ka, kumpleto ka, at may album ka sa YouTube natin, Team Jesus member,
So, ikaw ay makakatanggap ng 500 pesos. Ayan. So, marami tayong mga pagpapala sa buwan ng 2020, sa buwan ng December. So, yun, ipapadala na natin yun kay Sharon. Paano ba, Sharon? Bukas ba, Sharon? Ay, mayroon ng ano, Sharon? Mayroon na bang ano bukas, Sharon? Mayroon na bang, ay, hindi pa pala bukas. Sa 2, Sharon. Mayroon na sa 2. Di ba siya? Sa 2? Mayroon na yan siya. No? May handa sila, Lisa. Okay, so hanggang sa muli. See you sa ating live, sa ating morning devotion. Alas 8 ng gabi dyan sa inyo. Alas 6 ng umaga dito sa akin. The Lord willing, so tayo mag-umpisa na paghandaan natin ang ating mga sarili. Ngayon ang huling araw, huling gabi, dyan sa Pilipinas. Sa akin ay huling araw ng December 24. So the Lord willing ay, yes, sa Facebook ng Morning Devotion, yes, album. Pero wala akong nakitang gumawa ng album. Kaya, wala. Yung nag-share na lang, bilangin natin yung mga nag-share, bilangin ninyo ilang. Paano ba natin mabilang yung nag-share sa Facebook, Sharon? Yung nag-share sa Facebook, $5. $5? Paano ba yung, ano na lang, hindi, dapat, ang inyong Facebook, sa Facebook, dapat, kung may heart kayo doon, dapat na-share din ninyo yan sa inyong timeline, na-share ninyo. Pero kung nag-heart ka lang, pero hindi naman nakita doon sa inyong timeline, wala yung puntos. Dapat ay kung nag-share ka doon sa morning devotion, na-share mo na rin doon yun sa timeline. Kaya meron kang 10 pesos. Hindi, 10 pesos bawat heart. 10 pesos bawat heart pag na-share mo doon sa iyong timeline. Pag hindi mo na-share, 5 pesos. Oh. Ngayon, pag nakagawa ka ng album ng morning devotion sa Facebook, may 150 pesos yan. So Sharon, paano ba natin gawin yan siya? Anyway siya, bukas hindi ka na busy siya. So tingnan natin yun siya kung sino yung mga ano siya, sino yung mga 10 pesos yun siya. Pag na-share, pag may heart sila at na-share nila sa kanilang timeline yung araw na yun, halimbawa, balikan natin ang December 1. December 1. So mahirap yan, hindi paano natin malaman siya na sila ay mayroong na-share nila sa Facebook. So naka-share, no? So kung hindi nyo na-share sa Facebook, di wala kayong 150. Hindi kayo nakagawa ng album, di wala kayong 150. Meron kayong 10 pesos, di ba? Okay, so yun na, mga ka-Team Jesus. Maaga na dito, 6 na alas 7. So shout out sa iyo dyan, Leah Consulta, Evelyn Amora Ampo, Sandy Arante Garnes, Jadita Epino, Tricia Basadre Amora, Evelyn, sino pang mga nandito sa aking live, shout out sa inyong lahat dyan. At ako'y mag-off na. So, yan ang ating gagawin. I-replay ninyo ang live na ito kung hindi kayo nakapag-umpisa, para sa ganoon ay malaman ninyo ang requirement natin. Kung gusto ninyong manatili sa Team Jesus membership, kailangan ninyong gawin ito. Kung hindi kayo makagawa nito, okay, you are free to go out from Team Jesus sapagkat wala namang namimilit sa inyo. Shout out dyan, Lisa Balasanos, Estonia Garnes, Merlisa Tikdaw Kilaton, Michelle Gook, Tita Jolly, shout out, Doreen Dael, nama shout out, Evelyn, Janita, Tita Jane, shout out sa iyo dyan,
Leah Consulta, shout out. So, hanggang sa muli, mga ka-Team Jesus, at tandaan natin, Jesus loves us. Jesus is the reason for the season. So, yan ang ating tandaan. Ihanda ang ating mga puso. At pagdating ng bagong taon ay unang-una purihin natin, pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang kabutihan sa mga buhay natin. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye!